na retail price ng bigas, presyuhan naman ng palay ang tinakdaan ng bagong presyo. Ayon naman sa Department of Agriculture, may mga indikasyong bumababa na ang presyo ng bigas sa pamilihan. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Ngayon nagsisimula ang anihan ng palay, nagdesisyon ng National Food Authority Council na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos na magtakda ng panibagong presyohan sa palay. Ang magiging bagong buying price ng NFA dry o tuyong palay, 19 hanggang 23 kada kilo, habang magiging 16 hanggang 19 sa wet o basang palay. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14-15. So meron na silang pagkikitaan. Siniguro naman ng NFA na magsisilbi itong buffer stock. Suportado naman ng Department of Agriculture ang buying price ng palay sa 23 pesos. Sa halaga raw na 22 hanggang 23 pesos, magiging masaya na ang mga magsasaka mula sa kasalukuyang 16 hanggang 19 pesos. Sa Bulacan halimbawa, umakyat na sa 23 kada kilo ang bilihan sa palay. Maganda lang po magiging bentahan ng palay kasi po nandiyan lahat ang calamity na nagdadaan sa amin. Hindi lang po kami malulugi na malaki. Hindi na po kami ang babarat ng retailer. Pero sa Pangasinan, mababa pa rin daw ang bilihan ng palay. Sa amin, sa probinsya ng Pangasinan, 16 to 17 pesos. Dahil nag-umpisa pa lang, dapat 20 pataas. Ayon sa Department of Agriculture, may mga indikasyong bumababa na ang presyo ng bigas sa pamilihan. Minomonitor raw ito ng mga ahensya ng pamahalaan para makapagbigay ng rekomendasyon sa Pangulo. At dahil nagsimula ng anihan ang grupong Sinag, nananawagang tanggalin ang price cap sa bigas sa mga susunod na araw. By next week or end of the month, sana i-lift na ang price cap dahil kahit mas mababa sa 45, makakabili ang ating mga consumers. Pero para sa Bantay Bigas, sigit sa usapin ng presyo, dapat tutukan din ang pagpaparusa sa mga nananamantala sa presyo ng bigas. Kasuhan na, ikulong na dahil talaga naman matagal na itong problemang usapin ng hoarding at smuggling. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.